Chapter 3. Yes, they are my parents. What a coincidence again. May bahid pagka-sarkasikong wika ni Jessa kay Jerome nang tanongin ito tungkol sa magulang na nasa party 10. Kilala niyong isa't isa? Tanong ng ina ng dalaga. Si Jerome? Not personally, ma'am. Kaibigan siya ni Doc Step. Si Jessa ang sumagot. Oh Jerome, better know my only daughter dahil baka sa kanyo ko ipahawak ang shares ko dito. Anang ama ni Jessa. Isang pilit ng ngiti ang binigay ni Jerome. Yes po tita. Pilit na sagot niya. Kung magpaganon man na sa kanya ipapamanage ang pagawak sa ininvest na pera, wala na siyang choice. Hindi naman pwedeng hindian niya dahil silang pinakamalaking pera ang na-invest sa resort. And the truth is, he's managing to open the resort soon dahil sa ininvest nilang pera. Sige ma'am, dad. Paalam ni Jessa saka pinuntahan si Steph sa table na inuokupahan niya. Agad naman na sumunod si Jerome. Good to see your parents here. Ani Steph. Di ko nga alam na nandito sila. Di ko kasi nakwento ni daddy about it. Sagot naman ni Jessa habang papaupo sa karap na silya. Ang ganda ng place, no? What if sometimes punta tayo dito for a mini picnics or swimming? Siguro naman ililibre tayo ng may-ari. Parinig ni Steph kay Jerome na kalalapit lang sa kanila. What? Tanong ni Jerome dahil hindi niya narinig at masyado ang winika ni Steph. Sabi ko, kapag ba pumunta kami dito for a picnic libre ba? Ulit ni Steph. Business to kaya walang libre. Sagot naman ni Jerome na tumawa pa. Wow, marunong din palang tumawa ang kaibigan mo Steph. Basag agad na bira naman ni Jessa. Nawala tuloy ang ngiti sa mukha ni Jerome sa pang-aalas ka ng isa. Naku, for a second lang palang ngiti. Pabulong na wika ulit ni Jessa nang makitang sumimangot na naman ang lalaki. Napatawa tuloy ng di oras si Steph. Maiwan ko nga muna kayo. May nababasag sa oras ko. Paalam ni Jerome sa dalawa at tulian nung umalis. Halatang nainis sa pang-aasar ni Jessa. Kita mo yung kaibigan mo? Hindi makapaniwalang wika ni Jessa na makalayo sa kanila ang lalaki. Paano naman kasi inalas ka mo? Mukhang maganda ang mood. Malay ko ba? Minimenopause na pala. Irit pa ni Jessa at nagtawanan silang dalawa. Nagkasabay-sabay na sila ng mga magulang na umuwi. Pati si Steph ay sumunod na rin sa kanila. Hindi na nila pinatapos ang party ni Jerome. Nang makarating sina Jessa at magulang sa bahay. Ano sa tingin mo kay Jerome? Biglang tanong ng ama pagpasok nila sa bahay. What do you mean, Dad? Kung mabait ba siya or what? Ay naku, Dad. Pinagliha ata yun sa ampalayang mapait. Lagi nakasimangot at parang laging pasan ng daigdig. Walang kagatal-gatal na sagot niya. Grabe ka naman, Iha. Nagkakilala na ba kayo? Oo, Dad. I'm sure hindi ko makakasundo ang lalaking yun. Paano kung subukan mo lang? Subukan? Ano yan, Dad? Don't tell me, Papa, asawa mo na ako doon. Hindi makapaniwalang tanong niya. Ano ka bang bata ka? Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Hindi, sagot ng ama na nagulat sa sinabi. Akala ko kasi gusto ko sana na ikaw in charge sa perang ininvest ko sa kanya. Yun lang, batang to talaga. Naku daddy, kayo na lang. Wala akong panahon dyan at saka busy ako sa kliniko. Gusto ko naman sana na matutunan mo ang investing Next time, Dad. Sige na, matutulog na ako. Paalam sa ama na nangangahulugang wala siyang interest. Sa pagbubukas ng resort ni Jerome, dinayo agad ito ng mga tao lalong-lalo na mga turista. Halos araw-araw maraming tao doon. Pati ang mga magulang niya ay nasisiyahan sa nakikitang improvement nito. Nanatili kasi sila doon ng isang linggo para masaksihan kung ano ang mangyari. Well, Iho, it seems like maganda ang takbo ng negosyo. Siguro babalik na din kami ng mama mo sa Maynila. Wika ng ama niya habang umiinom sila ng wine sa may pinaka-teres ng nilalagyan nilang kwarto sa inn. Sige pa, may iwan na lang din ako dito para matutukan ko ang resort. Kahit papano'y napamahal na din ako sa lugar na to. Sagot naman ni Jerome.
I'm so proud of you, son. Ito ang unang beses na sabihin ng kanyang ama ang ganyan. Hindi niya mapaliwanag ang kanyang nararamdaman pagkarinig noon. Salamat pa. May hinang sagot niya. Ayaw niyang iparamdam sa ama ang kagalakan niya. Ayaw niyang iparamdam na sa wakas ay inakuha din niya ang tiwalang matagal na niyang gustong makuha dito. Ipagpatuloy mo lang to, I'm sure malayo ang mararating mo. Dagdag ng ama. Ngumiti lang siya saka uminom sa hawak na baso ng red wine. Pagkaalis ng kanyang mga magulang ay humanap din siya ng oras para makapag-relax. Iisa lang ang nagbibigay nun sa kanya, ang surfing. Agad siyang nagsuot ng kanyang trunks, bitbit ang kanyang surfing gear at patakbong tinungo ang dagat. Tamang-tamang malakas ang mga alon ng mga oras na yon. Lahat ng nararamdaman niya na ilalabas niya. Sa bawat hampas ng alon sa surfing board niya, doon niya nilalabas lahat. Kasiyahan lang ang nadarama niya ngayon kaya maaliwalas ang kanyang isip habang nakikipaglaro sa alon ng tubig. Tumagal din siya ng 2 oras bago umahon. Kailangan ulit niyang umalis pagkaligo dahil ngayon ang meet up niya ng isa na namang prospective investor niya. Dapat magmukha naman siyang kagalang-galang. Kaya naman nagsuot siya ng slacks trouser at saka neatly iron polo. Naglagay ng pabango at inayos ang buhok niya sa pamamagitan ng paglalagay ng konting gel dito. Saka lumarga na paalis. Sa isang restaurant sila magkikita, kaya doon siya dumiretso. Hindi niya pa nakikita ang investor na to, kaya naman pagpasok niya sa loob, iginala niya agad ang mata. Ang sabi lang ng imimit, uupo siya sa may bandang dulo ng resto na sinabi at doon nga ang tinungo ng mata. Nandun ang lalaki, isang matandang lalaki nakaupo doon. Agad siyang lumapit at nakangiti. Habang papalapit siya, kitang-kita niya nakangiti naman ng lalaki. Matanda na to. Mr. Villaflor? Tanong niya sa matandang lalaki. Yes. And you are Jerome Alcantara, right? Balik tanong naman ng matanda. Ako nga po. Okay, have a seat. Anong matanda? Agad naman umupo si Jerome. Wait sir, have we met before? Tanong ni Jerome dahil mukhang familiar ang mukha ng matanda. I guess not. Sagot naman ng isa. Okay, kasi parang familiar kayo. Baka nakita mo lang ako sa tabi-tabi. Back to business na tayo. Gusto ko na matapos to agad kasi may appointment pa ako after. Tama-tama. Pagbalik ng kasama ko, matapos na tayo. Pagmamadali ng matanda. May nakahanda ng wine sa kanila kaya hindi na nila kinailangan tumawag pa ng waiter. Agad na nilatag ni Jerome ang lahat ng mga kailangan nila ng ka-meeting. Mukhang madaling kausap ang matanda. At mukhang alam na alam din ang ginagawa pagdating sa usapang negosyo. Kaya masasabing isang businessman ng matanda. Nagtagal lang halos 1 oras ang kanilang pag-uusap. Nagkapirmahan na din sila. Sir Ed, tapos na ba? Tanong ng isang babae mula sa likod ni Jerome. Halatang ang kausap ang pinagtatanungan ng babae dahil napangiti ang matanda. Nilingon ni Jerome ang babae at laking gulat niya nang masino to. Si Jessa? Kahit si Jessie nagulat na makita siya. Again? What a small world. Bula na si Jessa habang palapit kay Sir Ed. Magkakilala kayo? Tanong na matanda. Lumapit si Jessa kay Sir Ed saka bumulong. Siya yung masungit sa resort, bulong niya. Napanganga naman ng matanda. Ha? Oo. Gate naman ni Jessa habang nakatingin kay Jerome. Kaya pala sabi mo familiar ka sa akin? Tawang wika naman ni Sir Ed. Bakit po? Di pa rin maalala ni Jerome kung saan niya nakita ang matanda. Sa resort, yung kasama ko na sinungitan mo. Siya yun. Si Jessa naman ang sumagot. I apologize for that sir. Agad na hinging paumanhin ni Jerome. No worries. Now we are business partners so stop the fuss. We will be get going. I will just keep in touch with you Mr. Alcantara. Paalam ni Sir Ed. Sige po sir, maraming salamat po. Tumayo si Jerome para makipagkamay sa matanda. Agad naman na inabot ni Sir Ed ang kanyang kamay. Tinulak na ni Jessa ang wheelchair ng matanda. Nang makatapat kay Jerome ay bahagyatong tumigil. Pahiya ka no?
Asar niya sa ngumiti na nakakaloko at tuluyan ng umalis. Nangingisi pa siya. Pagkatalikod ni Jessa kay Jerome, hindi napigil ang lalaki na mapasimangot at papakunot ang noo dahil kahit saan nakikita niya ang babaeng yun at lagi siyang inaasar. Hindi naman sila close at hindi rin sila magkakilala. Sadyang pinagtatagpo lang sila ng pagkakataon. Padabag na dinumpot ni Jerome ang mga papeles sa lamesa. Muling kumunot ang noo at tuloy na ding umalis. Dumiretso siya sa bahay. Wala siya sa mood ngayon, kaya mas pinili niyang magkulong sa kwarto. Manood ng TV hanggang gusto niya. Kumain at gagawa siya ng kanyang sariling mundo sa ngayon. Yun lang at wala ng iba. Samantala, dumiretso sina Jessa sa bahay ni Sir Ed para ihatid dito. Masaya silang pumasok sa bahay. Tulak-tulak ni Jessa ang wheelchair ng matanda. O tito, saan po kayo galing? Salubong na tanong ng isang lalaki sa kanila pagpasok nila sa pinakasalan ng malaking bahay. Sam, nandito ka pala. Ayun, galing kami sa isang meeting. Nagpasama lang ako sa PT ko. By the way, Jessa, siya pala si Sam. And Sam, siya naman si Jessa. Ang physical therapist ko. Pakilala ni Sir Ed sa dalaga. Hi, nice to meet you, Sam. Bati ni Jessa sabay ngiti sa kanya. Nice to meet you too. Ang ganda pala ng PT mo, tito ah. Biro naman ni Sam. Nahiya tuloy bigla si Jessa. Oo nga, bagay kayo. Isang engineer at therapist. Pwede diba? Pambubuyo ng matanda sa kanila. Sir Ed talaga. Ayun na naman kayo sa mga biro niyo eh. Hiyang wika naman ni Jessa. Hindi biro yan ah. Ayaw mo ba sa pamangkin kong to? Aba, mabait yan, lalo na kapag babae ang kaharap. Napatawa ang matanda sa sarili niyang winika. Dito naman, pinapahiya mo ako sa bisita mo eh. Mabait talaga ako, Jessa. Babi naman sa winika ng tiyuhin. Ngumiti lang si Jessa. In fairness, gwapo naman tong lalaking to. Maganda manamit at malinis ang itsura at saka ang mga mata niya para nakakiti palagi. Malakas ang sex appeal niyo. Nakaramdam tuloy siya ng hiya. Sir Ed, paano yan? Mauna na ako. Paalam ni Jessa sa matanda. Magmerienda ka muna bago ka umalis. Alok naman niya. Hindi na po. May kailangan pa kasi akong gawin sa klinik eh. Tanggi niya. Gusto sana niyang pagbigyan ng matanda, ngunit mas umiira lang hiya kay Sam. Hindi niya maipaliwanag pero nahihiya siya sa lalaki. Ganun ba? O siya sige, kung ganun salamat sa pagsama sa akin ha. Pasasalamat ng matanda. Wala po yun, sige po, mauna na ako. Ihatid na kita sa sakayan mo. Mabilis alok ni Sam sa kanya. Hindi na. Tanggi niya ngunit nagpumilit ang binata at wala nang nagawa pa si Jessa. Nang makarating sila sa sakayan ni Jessa ay biglang hiningi ni Sam ang numero ng cellphone niya. Pwedeng mahingi ang number mo? Ha? Para makontak kita. Wala na siya nagawa kundi ang ibigay iyon. Sige, mauna na ako ha. Sige, ingat sa daan. Pahabol ni Sam. Nangingiti si Jessa habang papalayo ang kanyang sasakyan. Kitang-kita niya mula sa side mirror ng kanyang sasakyan na tinapunan siya ng tingin ni Sam hanggang mawala siya. Kinikilig siya kay Sam. Yun ang totoo. Pagbalik ni Sam sa loob ng bahay ni Sir Ed ay agad naman siyang nagtanong sa tiyuhin. Matagal na po ba ninyong kilala yon? Tanong niya. Sino? Si Jessa po. Ah oo, mag-iisang taon ko na siyang PT. 3 times a week siya na nagpupunta dito. Maganda siya. Naku Sam, kung ano man ang binabalak mo doon dapat malinis ha. Para ko na rin yung anak eh. Bili ng matanda. Tito naman parang hindi niyo ako kilala. Pwede ko ba siyang ligawan? Kung sa akin lang Sam bagay nga kayo nun. Parehas kayong may direksyon sa buhay. Mabait at responsable. Tama-tama nga tito, ganun ang gusto kong makasama sa buhay. Gusto ko siya. Agad? Opo ibang pakiramdam ko sa kanya. Ngiting sagot niya. Naku, ewan ko sa iyo Sam. Ano palang pinunta mo dito? Mangungumusta lang po. Duman ako dito bago ako pupunta sa resort dyan sa malapit na bagong bukas. Ganun ba? Sana naman bumalik ka ulit ano.
Hindi yung inaabot ng ilang araw bago ka dumalaw. Reklamo ng matanda. Si Sam kasi ang pinakapaborito niyang pamangkin sa lahat ng kanyang mga pamangkin. Oo naman tito, anong araw ba lagi nandito si Jessa? Gising tanong sa matanda. Loko ka talaga. Ako bang dadalawin mo o si Jessa? Kayong lahat tito. Tawang sagot naman niya. Na makapagpaalam si Sam sa tiyuhin ay dumiretso na siya sa kanyang opisina. Habang nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa, naalala niya si Jessa. Ang maamong mukha nito, ang matamis itong ngiti. Malakas ang dating ng dalaga sa kanya. Mukhang tinawaan siya dito. Napapangiti siya habang inaalalang pagkikita nila kanina. Hindi niya napigilan ang sarili at kinuha niya ang kanyang phone sa dinaya lang number ng dalaga. Hello? Sagot ni Jessa sa kabilang linya. Hi Jessa, si Sam to. Sam, napatawag ka? Ay, busy ka ba mamaya? Hindi naman, bakit? Gusto sana kita invite for dinner. Nag-aalangan man pero sige go pa rin siya. I will not take no for an answer. Please, pakiusap pa niya. Wala nagawa si Jessa kundi ang magpa-oo sa request niya. Okay, I will come. Yes. He cried out of excitement. Agad niyang tinutop ang kanyang bibig sa hiya na narinig niya mula kay Jessa. Matapos ang clinic hour si Jessa ay sumaglit muna siya sa bahay para magpalit. Kailangan naman niya magmukhang disente kay Sam. Ma'am, I'll be not eating dinner here. Sabi sa ina habang patakbo siyang paakyat sa kanyang kwarto. Bakit? Tanong ng ina na nasa kusina. I'm having a dinner out with a friend. Sagot niya bago niya tuluyang sinara ang pinto ng kanyang kwarto. Nagpalit siya ng simpleng jeans at saka white blouse. Nilugan niya ang mahaba, itim at unat na buhok. Naglagay ng konting makeup at lipstick saka lumabas ng kanyang kwarto. Maybe I'll come home late. Wika sa ina saka humalik. Teka nga, sino tong kadate mo? Ma'am, it's not a date. It's just a normal dinner. Tiningnan siya ng mapanuyang tingin ng ina. Ma'am, alis na ako. Ayan na naman kayo. Wika niya saka nagmamadaling lumabas ng bahay. May 30 minuto pa siya bago ang oras ng pagkikita nila ni Sam, kaya kailangan na niyang bilisan. Ayaw naman niyang pagantayin ng lalaki. Tamang-tamang papalabas din si Sam sa kanyang sasakyan sa parking lot. Nang dumating naman siya. Nakita siya ng lalaki kaya hinintay na niya ito. Well, you look great. Uri ni Sam sa kanya pagkalapit niya. Thank you, you too. Nihiyang sagot naman ni Jessa. Sabay silang pumasok sa resto at umupo sa mesang pinareserve ni Sam. Thank you dahil pinagbigyan mo ang imbitasyon ko. Bika ni Sam habang hawak-hawak ang menu book. Matatanggihan ba kita kung mamimilit ka naman kasi wagas? Biro namang sagot niya. Well, it worked. Tawang sagot naman ni Sam. Let's order. Alam kong pagod at gutom ka sa trabaho. Kwentuhan at tawanan lang sila habang kumakain. Iba din pala kasama tong si Sam. Mabiro at masayang kasama. Swak na swak ang ugali nilang dalawa. Napapatawa niya si Jessa at ganun din si Jessa sa kanya. Maraming salamat sa dinner ha. Wika ni Jessa paglabas nila sa restaurant. And thank you too for eating with me. Hopefully may next time pa. Pasasalamat at tanong ni Sam. It depends kung may time ako. Please, do find some time. Okay, thanks again. Ulit ni Sam at walang sabi-sabing humalik na sa pisngi ni Jessa. Okay, bye. Sabi niya matapos mahampulan ng halikhang pisngi ng dalaga at walang sabi-sabing umalis na. Para kasi siyang malulusaw sa hiya. Nangingiting nahaplos na lang din ni Jessa ang kanyang pisngi na dinampian ng mamasamasang labi ni Sam. Kinikilig siya. Oo, yun ang nararamdaman niya habang binabaybay ang daan pa uwi sa kanila. It's been years since may gumawa nun sa kanya. Nangingiti siya ngayon. Pagdakay tumunog ang kanyang cellphone at isang mensahe galing kay Sam. Sorry for that kiss pero hindi ko pinagsisihang ginawa ko. Thank you again and take care. Laman ng message. Lalo siya napangiti. Makailang ulit niyang binasa iyon kaya naman nawala ang atensyon niya sa daan. Nabigla na lang siya nang may isang malakas na bagang bumangga sa kotse niya.
Agad niyang inapakan ng brake at muntikan siyang mapasubsob sa manibela. May nabangga siya at hindi niya yun alam. Sa sobrang panik niya, lumabas agad siya sa kanyang kotse. Oh my God! Utal niyang sigaw na makita ang katawan ng tao. 2 metro ang layo mula sa harapan ng kanyang kotse.